Kilalang kilala si Donnie Pangilinan bilang isang artista, gwapo, talented at isa sa mga hinahangaan ng maraming kabataan. Pero lampas sa ilaw ng kamera at mundo ng showbiz, may isa pa siyang side na hindi agad napapansin ng marami. Hindi lang siya basta artista. Isa rin siyang negosyante na marunong makiramdam. Marunong tumingin sa paligid at higit sa lahat, marunong umunawa sa pinagdadaanan ng ibang tao. Kung tutuusin, hindi ito bigla na lang nangyari, hindi ito aksidente. Bunga ito ng paraan ng pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang na sina Anthony Pangilinan at Maricel Lacsa. Sa loob ng kanilang tahanan, hindi lang tagumpay ang itinuturo kundi pati responsibilidad. Hindi lang pangarap ang pinapalaki kundi pati pagkatao. Bata pa lang si Donnie, tinuruan na siyang magsikap, magtrabaho, at huwag umasa sa kung anong meron ang kanilang pamilya. Kahit na kaya nilang ibigay ang lahat, pinili ng kanyang mga magulang na palakihin siyang marunong magpahalaga sa bawat bagay, maliit man o malaki. Hindi siya pinalaking spoiled, pinalaki siya na marunong magtiyaga, marunong maghintay at marunong umunawa. Naranasan niyang magbenta ng ice candy at load noong bata pa siya. Hindi dahil kailangan nila ng pera, kundi dahil gusto siyang matutong magsikap at maintindihan ang halaga ng bawat kinikita. Gusto ng kanyang mga magulang na maranasan niya kung paano kumita gamit ang sariling pawis. Gusto nilang maintindihan niya na ang pera ay hindi basta dumarating, pinaghihirapan ito. Habang lumalaki siya, hindi lang skills ang nadadala niya kundi pati values. Tinuruan siya ng kanyang ama na maging responsable, disiplinado, at may malasakit sa ibang tao. Samantalang ang kanyang ina naman ang nagturo sa kanya kung paano manatiling grounded, mapagkumbaba at marunong makisama kahit anong estado mo sa buhay. Kaya naman kahit umabot siya sa punto ng kasikatan, hindi nawala yung pagiging simple niya at yung kakayahan niyang makiramdam sa paligid. At dito na papasok ang realidad ng mundo ngayon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangang maging eksperto para maramdaman na mabigat ang buhay. Sa simpleng paglabas mo ng bahay, ramdam mo agad. Mahal ang pamasahe, mahal ang pagkain, mahal ang halos lahat. At isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Hindi na ito simpleng balita. Hindi na ito bagay na naririnig mo lang sa TV. Isa na itong realidad na araw-araw mong dinadala. Kapag tumaas ang diesel, domino effect ang nangyayari. Tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain, tumataas ang gastos ng bawat pamilya. At sa dulo ng lahat ng ito, ang pinakanahihirapan ay ang ordinaryong Pilipino. Lalo na yung mga taong ang kabuhayan ay direktang nakaasa sa krudo. Isipin mo ang isang jeepney driver. Gigising siya ng madaling araw, minsan hindi pa sumisikat ang araw ay nasa kalsada na siya. Buong araw siyang babiyahe, init, usok, pagod, traffic, lahat yan kakayanin niya para lang kumita. Pero pagdating ng gabi, kapag oras na para magbilang ng kinita, doon papasok ang realidad. Yung perang pinaghirapan niya buong araw, halos kalahati na punta lang sa diesel, minsan halos wala nang natitira. Ganun kabigat ang sitwasyon. At hindi lang siya nag-iisa, libo-libo ang nasa ganitong kalagayan. Mga tricycle driver, delivery riders, operator, maliliit na negosyante, lahat sila apektado. Kaya sa gitna ng ganitong klaseng hirap, ang hirap makakita ng balita na nagbibigay ng pag-asa. Parang puro problema na lang ang naririnig mo. Parang wala nang magandang nangyayari. Pero minsan, may mga simpleng kwento na lumalabas. At kahit papaano nagiging pahinga sila sa isip ng mga tao. Isa na doon ang ginawa ni Donnie Pangilinan. Noong March 17, 2026, nagpatupad ang kanilang pamilya ng 3 pesos bawas kada litro ng diesel sa kanilang gasolinahan sa South Forbes, Silang, Cavite. Sa unang tingin parang maliit lang. 3 piso lang parang hindi sapat para baguhin ang sitwasyon. Parang hindi naman nito maayos ang problema ng bansa. Pero kapag tiningnan mo siya mula sa perspektibo ng isang taong araw-araw, bumibili ng diesel, doon mo makikita ang tunay na epekto. Kasi hindi lang ito isang beses na bawas. Paulit-ulit itong nangyayari. Araw-araw, kada pasada, kada pakarga. Kung ang isang driver ay bumibili ng 10 litro kada araw,
may 30 pesos siyang natitipid. Sa isang linggo, higit 200 pesos. Sa isang buwan, halos 1,000. At para sa isang pamilyang pilit pinagkakasya ang budget, ang 1,000 ay hindi maliit na halaga. Ito ay pagkain sa mesa. Ito ay baon ng anak, ito ay dagdag sa budget na matagal ng kulang. Dito mo makikita na ang maliit na bagay nagiging malaki kapag tuloy-tuloy. Pero higit pa sa halaga, ang mas tumatak sa mga tao ay ang dahilan kung bakit nila ito ginawa. Ayon sa kanyang ama na si Anthony Pangilinan, inamin niya na ang desisyong ito ay hindi praktikal. Ibig sabihin, kung negosyo lang ang pag-uusapan, hindi ito ang pinakamagandang hakbang. Hindi nito palalakihin ang kita nila. Sa totoo lang, may mawawala pa nga sa kanila. Pero pinili pa rin nilang gawin. At dito mo makikita kung gaano kalalim ang impluwensya ng pagpapalaki kay Donnie. Dahil hindi lang siya tinuruan kung paano kumita. Tinuruan din siya kung kailan dapat magbigay. Hindi lang siya tinuruan maging matagumpay. Tinuruan din siya maging makatao. Hindi lang siya pinalaking magaling. Pinalaki siyang may malasakit. Kaya nung nakita niya ang hirap ng mga tao, hindi siya nanahimik. Hindi siya nagbulag-bulagan. Hindi siya nagsabing, ganun talaga ang buhay. Hindi siya naghintay na may ibang gumawa. Siya mismo ang nag-isip. Siya mismo ang kumilos at yun ang kaibahan. Sa panahon ngayon, marami ang sanay na lang magtiis, sanay na lang mag-adjust, pero pinakita niya na kahit hindi mo kayang baguhin ang buong sistema, pwede kang magsimula sa maliit at yun ang ginawa niya. Hindi man nito nabago ang presyo ng langis sa buong bansa, pero may nabago ito sa buhay ng mga taong nakaranas nito. May mga driver na nakatipid, may mga pamilya na may nadagdag sa budget, may mga taong nakaramdam na may nakakaintindi sa kanila. At minsan, sapat na yon para magbigay ng lakas ng loob para magpatuloy. Bukod pa doon, nagbigay ito ng inspirasyon. Maraming netizens ang humanga. Maraming nagsabi ng sana lahat. Yung iba na paisip, yung iba na challenge. At kahit hindi man agad mangyari ang pagbabago, sa mas malaking sistema, may isang mahalagang bagay ang naumpisahan. May naitanim na ideya na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita, na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera, at na ang malasakit ay may lugar sa mundo ng negosyo. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa 3 piso na bawas sa diesel. Hindi lang ito tungkol sa isang gasolinahan sa Cavite. At lalong hindi lang ito tungkol kay Donnie Pangilinan. Ito ay kwento ng pagpapalaki. Kwento ng values na itinanim ng mga magulang, na ngayon ay nakikita sa kanyang mga desisyon. Kwento ng isang kabataan na piniling gamitin ng kanyang kakayahan para makatulong. At siguro, yun ang pinakamahalagang mensahe nito. Kasi sa dulo ng lahat, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang kung gaano karami ang kinita mo, kundi kung gaano karaming buhay ang natulungan mo. At si Donnie, sa simpleng hakbang na ginawa niya, pinatunayan niya na posible iyon. At baka sa sarili nating paraan, kahit gaano kaliit, pwede rin nating simulan ang ganitong klaseng pagbabago. Dahil minsan, ang isang maliit na desisyon ay kayang magdulot ng malaking epekto sa buhay ng iba.